na yung mga nangyari. Ito na yung panghuling module. Yan, nabuo ko na kagabi to. Kanina nilagay ko na lang yung backboard. Yan, so bali tatlong pinto pa yan, dalawa dito, isa doon. Yan. Ito na, yan na. Ito yung para doon, yung dalawa dito. Ito yung naging mga handle. Tara, silipin muna natin yung sa kabila. Yun oh, ang dilim na. Ang dilim. Yun oh, nakatulong pa ito. At least may liwanag kahit konti. Lagay ko muna yung ilaw. Mau mag-grinder ko ano pa dali yan? Grinderan niya eh. Manay. Panyararembos-bos na rin, no? Nyatating na. Iyon. Plastering na. Okay, 1-0. Ayaw umandar nitong isa. Ano ko, nandito yung isa. Sira na yata yung mga contact niya. So, ayaw umandar. O baka sira na yung bumbilya siguro. Yan, okay na. Ito, daylight oh. Lalagay na lang sila ng flashing dito. Wall flashing. Mission accomplished. Yan, naglip natin yung mga ilaw. Ayan, nakakaisa na naman. Ito na yung panghuling module natin dito sa baba. Install na natin para malagyan na ng baseboard. Bo! Bo, saan tang kaya? Ito, so pa may sagli. Pwede ang module. Good morning. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Ito na yata yung bagyo. Ano? Ha?
Pero saan tayo makakapagtrabaho nito? Napasok kaya yung tropa. Kaya sila pwede naman sila dun. May bubong naman eh. Magpa-plastering sila. Ay, nako. So, ang kukulangin itong aking pang backboard. Tatlo na lang to. Marami pa yung gagawin natin. Lalagay ko muna yung mga filler para makumpleto na, tsaka yung baseboard para makumpleto na yung sa ibaba, para malagyan na nila ng mga gamit-gamit. Pwede na yun pagka nailagay yung mga baseboard natin. Ano ba yung tinabas ko? Update muna. Ay, yung panahon halos maghapon na patik-atik yung ulan. So ito na yung unang module dun sa hangin cabinet natin dun sa kitchen. So ito bali yung dun sa corner. Meron siyang kadugtong dito niyan. Yung dito niya, ano na lang yan, open na lang siya. Tapos may shelves, wala siyang takip as per dun sa ating design. Tapos dito rin lalagay yung dito sa portion na to yung microwave. Tapos dito yung kanyang range hood dito, yung kadugtong nito. Ayan, nabuo ko na. So meron na lang siyang shelves niyan. Isa lang yung shelves niya, alanganin yung dalawa kasi mababa lang to, isa lang sa gitna. Pero yan, adjustable. Lagyan natin ang mga shelf support yung na-adjust. So lalagyan ko pa yan ng dito, para dito kakapit yung isang pinto. So dalawang pinto nito yan dito. Tapos yung naman to dito, mahaharangan to ng isa dito yung kadugtong niya. Yung dito niya, yung pinaka backboard niya ganito rin, kasi hindi siya pwedeng may puti, kasi paano tingnan, kasi plain lang siya na ganito. So yung backboard niya ganito na rin. Makikitong si yan, medyo tumahitahimik na ng konti yung ulan. Paminsan-minsan may ambon. Ito, tuloy natin yung ating mga ginagawa. Bigay lang akong konting detalye. So itong pang corner na to, mapapansin nyo mayroong vacant space dito. Kasi kaya hindi ko na binuo ito. Pag in-install to, mahirapan tayong mag-screw dito. So muna kasi to bago yung dito. Pagka sinarado natin to, hindi na natin madudukot ng ating mga drill. So wala namang kaso ito, tatakpan naman ito ng kasunod niya dito na corner. Yan, tapos pagka naglagay pa tayo ng mga shelf support, pagka sarado, medyo gipit. Kaso merong konting mablay ako dito, nakalimutan ko. May nakalap pala siya na 5cm dito sa ilalim. Hindi ko tiningnan yung may LED light nga pala ito sa baba. Kasi meron siyang 5cm dito na nakalap, paikot, para hindi kita yung ng ilalim ng ilaw. So papalitan ko na lang itong board na to. Nahabaan ko na lang ng 5cm dito. Tapos lalagyan na lang natin dito ng 5cm din na yan, iikot yan dito. Tapos gamit ko nga palang mga talim. Ito, bumili ako ng super fine na ito 72 tit ito
by 7 and 1/4. Ay 70 pala, 72. Kala ko 72. Yan, tapos ito wala talagang ano. Kita nyo yung tabas niya. Malinis. Ito may konti pa ito. Itinatago ko na lang yung may mga chips. Dito sa ano medyo pino na rin to 70 ito kaso malaki 9 and 1/4 to halos ito lang din naman yung ginagamit ko itong bago na to. Ayan pala Taan muna natin yung tropa sa kabila. Pinapa flooring ko na yung ano. Tapos na sila para yung ano, nailagay ko na kapag tinan nyo, ganda oh, linis. Yan, nailagay ko na yung baseboard tsaka yung filler natin. Yan, natakpan yung mga buhos dyan oh. Oh, ganda. Naka-highlight yung mga pinto dahil puti. Linis tingnan pagka puti. Okay yan. Kailangan basagin itong dati para makuha natin yung magandang ano, slope doon. Tapos dito level lang ito, level. Patatakbuhin natin po. Kada po dyan sabi niya. Marami rin kakain ito. Ilan lang. Gusto yung bagya? Tas, gusto yung bagya. Ninom ako yan. Ako yan. Ayan o. Iyak gaano makakilos-kilos dito So na-prepare ko na yung mga board para dun sa kadugtong nun. Yung isang module. Yun, tapos na yun. Bali yung shelves na lang kulang tsaka pinto. Isitayin muna natin yung tropa sa kabila. Tara. Isitayin muna natin kung ano nang lagay. Salamat nga pala kay Inko sa bigay niyang payong. Ayan, oh. Giveaway ito nung pumili ako ng mga power tools. Tapos may ano pa. Yung sombrero nakalimutan ko, dalawa. Hindi ko na binalikan. Ayan, tik-tik yung ulan, no?
Yun. Nako, naanuran yata. Ba, kukulangin yata yung semento. 3 na lang pala yun. Di boss, pwede na kapag yan. Ha? Mga kapal. Pwede. Dami rin inubos. 10 yung semento na yun. Pampito na ito eh. Ang pila na yan kanyan? 5. 5. Anong? Anong yun? Pagod yung halong eh. Apat na sumot na yun. Tambakin pa eh. Malalim pa dito. Ano pa yung libigasyon yun. Kulang yung balas. Dito ako. Ito pa. Lalo pang bumaba dahil tambak pa dito eh, kasi kumuha ng elevation doon yung existing doon sa may garahe. Ang lalim pala nito, ang laki ng tinambak. Ubos yung ano, buhangin. Pakita ko lang itong detail na ginawa ko. So ito, nilagyan ko ng groove dito para dito sa yung kanyang, ito yung aluminum profile natin. Ayan o. Wow. So yan, nakamount yan dito. Yan, tapos nakaskuala siya dun. Kailangan maano muna yan bago ikasa. Bago ko isasara dito, ni-router ko muna. Yan, pinagsama ko na para temporary na pinag-anuhan ko muna. Para kuha ko yung kanyang ano dito. Yung eskwala niya. Yan o. Okay, sasara ko na yung dito niyan. Bali, ito yung ilalim niyan. So mas malapad dito ng 6 cm kaysa dito kasi inabol ko yung ano eh, yung microwave. 36 cm to. Yun o, maulang umaga pa rin sa ating lahat. Tatlong araw na yung ulan. Ano, paatik-atik na naman, magdamag ganyan. Ayun na yung dalawang module na magkadugtong. Ito na yung mga pinto. Ayan. Pinapatuyo-tuyo ko lang yung ano, ating solvent. Contact cement pala. Rugby. Gumawa nga pala ako ng, ayan, pakita ko lang yung DIY na applicator ko ng mga edging. Ayan, pinaganuan lang yung bottled water. Tapos ito, biniyak ko yung kanyang takip. Yung tama lang na makakasuot itong ano. Ayan, makakasuot lang itong edging. Ayan, ganyan. Baligtad pala. Hindi, tama. Ayan, tapos, pag binaligtad mong ganyan, huhugutin mo na lang pag ano. Ayan, may spread na yung ano nun. May spread na yung rugby. Yung contact cement. Ayan, para hindi na tayo mas matagal kasi pagka pinupunas pa dito eh. Ayan, natutunan ko lang din yan sa mga nag-modular cabinet. Tapos ito yung para dito naman sa kahoy. Yan, ganyan lang, basic na basic, bubutasan mo lang. Tapos yung ano mo ganun. Ayan, apply mo.
Hindi ka nagagamit ng kung ano-anong stick. Yan, pagka pinaturo, pipisilin mo lang ng konti para lumabas. Tapos yan, i-apply mo na, i-spread mo na dito. So yan, may nagtatanong pala sa akin kahapon kung alin daw yung, kung saan daw mas makakamura dito sa laminated or sa ordinary na plyboard na ganito, or yung plywood na pinipinturahan pa o kaya varnish. Tutuusin, mas mura naman talaga pagka dito yung mga ganito, yung mga traditional na ginagamit natin, mga plywood o kaya plyboard na 3/4. Mas mura yun kumpara dito kasi halos triple na yung presyo nito eh. Yung plyboard ngayon nasa 1,000, mga 1,100 na siguro, or 1,150 ganon. Dati 980 lang yan eh. Nagtaas na lahat. Parang 1,120 ganon. Sa iba siguro mga 1,050 ganon hanggang 1,200. Hindi naman pare-pares yung presyo ng mga hardware eh. Sabihin na natin nasa 1,200 per board. Kaso matrabaho kasi pagka ganito yung plain na plywood o plyboard, yung wala pang pintura, wala pang laminate. Napakatrabaho niya sa finishing. So halos dodoble yung presyo nito. Halimbawa binili mo yung 1,200, binili mo yung board ng 1,200, pipinturahan mo yon at saka labor pa ulit. So times siguro nasa mahigit 100% pa yung idadagdag mo kasi bibili ka ng pintura, daming pang bibilhin, tapos yung labor pa, yun ang matagal. Hindi katulad nito, yung mga laminated board, pagka nai-assemble mo yan, yung mga module, yun na yun, wala ka nang i-finish kasi laminated na yan eh. At isa pa, mas matibay ito compare dito sa mga plyboard or plywood na kasi to marine. Yun ang kagandahan. Marami ka namang mapipiling mga design na finish na gusto mo eh. Iba-ibang kulay yan eh. Mabigat. Halos doble yung bigat nito compare dun sa plyboard. Kaya yan yung mga modern na design ng mga cabinet. Hindi na uso ngayon yung mga may mga solid panel, yung takip, o kaya yung mga may salamin, French type ganon. Wala nang gaanong gumagawa ng ganon ngayon. Halos modern design na mga laminated yan, ganyan. Mostly talaga laminated, tapos yung mga aluminum. Yung sa aluminum mas siguro halos kapantay ng presyo nun yung sa mga ordinary plywood na mga plyboard na ganito. Pagdating sa durability naman, napakatibay pagka itong mga laminated. Medyo naantala ako dito sa ulan, hindi tayo masyadong naging productive itong ilang araw na tayong ng ulan eh. May istorbo ng ulan. Medyo mahina yung ating production. May istorbo ako eh. Buti pa ganyan misa kasi lumalakas yung anggi, pumapasok dito, so hindi ako makapagtrabaho pagka ganun eh. Pwede nang siguro to. Yan hindi na dumidikit eh. Okay na. Dikit mo.
lang to. Medyo lumakas yung ulan. Ayan. Sana ano ako na. Nalagyan ko na ng edging. So lagyan natin itong handle muna. So bago ko nga pala in-edgingan, kinanal ko muna ito. Ayan. Kailangan malagyan muna yan para dito sa ating continuous handle yan. Para pagka nauna kasi yung edging, tapos papadaanan nito sa circular, pati itong edging mahihiwa. So kailangan bago edging yan, maisubo muna sa circular to para dito sa handle yan, para walang cut yung yung edging natin. Tapos ito meron akong lumang dito, yung pinagpalitan doon. Talim pa naman to halos bago ito. Sinubukan ko dito sa aking cut off, pwede siya, sakto naman. Ito yung ginagamit ko pang cut nitong mga continuous handle. Pagka lagarin kasi, lagarin bakal matagal, tsaka minsan hindi maiwasan, madadaplis yung talim ng lagarin bakal, masusugat itong kakaroon siya ng gas-gas. Tapos hindi pa may diretso ng maigi, hindi kamukha nito. Kapag kinuha mo yung sukat ng handle, accurate pa. Meron ito nang ginagawa ko. Nilalapat ko dyan sa mismong pinto. Tapos yung susukatin ko, bubuhitan ko lang yun. Tapos yun na yung tatat natin. Sakto. Tapos ito kakaltasin ng konti ito kasi sasabit ito sasabit dito sa edging, konting-konti lang naman. Time check mga 3:06. Walang umpay ang atik-atik na ulan na yan. So ito yung kadugtong nun. Dito yung microwave, tapos dito yung coffee maker. Dito ko na nilagyan ng pwesto yung coffee maker. Ito open lang, walang pinto ito.
Silipin muna natin yung tropa doon. Tingnan natin kung ano nalagay. Bumili pa ako ng 3 simento kanina. Sinulang yung simento natin. Daming kinain. Pati yung buhangin, kinulang. Pakuha na lang ako ng kubo. Ano kaya matapos? Abo! Kaya kulang. Kaya may kulang. Sakto yan, sigurado ka. Foto! Sablaya pa siguro may content ba yun? May isang tambalas ka rin. Wawa. Bakit niya pala mayari eh. Kape na kayo? Nga, sakto yatin. Sakto yung kulang. Ano eh. Ito pinaislop ko ng konti doon para kahit ano yung tubig dito, kahit maghugas sila dito, hindi magpopondo. Tatakbo yung tubig doon. Tumaas oh, yung taas. Laki ng tinahin. Kaya magkulang to? Diba? Diba? Kakarakalarar ko yan ha. Ang dami rin kinain. Walang yata kayo? Bali 13 yung supot lahat. Wala dyan ha, hanggang dito. Kasi 10 yung kahapon, bumili pa ako ng 3 ngayon. Sakto nga, saan ka na kayo? Wow, may mo? Mayamok pin, ganyan kayo tagirami ka. Malamok pagka umuulang ganyan. Sigurado ka, magkulang yan. Kaya yung scaffolding yung ano. Ha? Oh, bukas na mo. Ganyan eh. Bukas na maglele. Ngayak mo makapag-obrang masali sa igatang kaya ka. Mumura. Nakailag ka rin nag-abukas. Ha? Nakailag ka rin nag-abukas din ako. May basa ako rin. Yung kabilang ng harong sa'yo. Titibay kayo kayo. Madami na sa akin yung sa akin. Oo, buti na mo pin. Wala yun na lang eh. Kaya makapag-ubo na yun. Bagay, mudkuran nyo yan, oh. Sayang yan. Magkulang yan. Yan yun. Naubos din yung mga pinagbasagan dito na tinambak namin. Naitambak din dito eh. Yung iba dito dati na. Yung dito, ang dami oh. Halos naubos din. Buti na lang may space tayo dito. Taas oh. Halos pumantay na dito eh. Yan bukas yung mga gamit. Ibabalik lahat yan. Ilalagay lahat yan.